Top 10 gifters will have their names featured in the world news. Mababasa ng presidente ng buong mundo, pati sa Kremlin, pati sa Washington, pati sa Japan, mababasa ng presidente ng buong mundo yan. O ano pa hinihintay nyo? Magpabudol na kayo. Imagine ha, top 10 na mabubudol niya dyan sa TikTok, mababalita sa world news. Kwento mo, Ako, clown. mga Pangulo daw ang makakabasa. Siyempre, maliban kay Pangulong Bongbong Marcos, tinanggi na nga yan eh. Ang sabi pa nga ni Bongbong Marcos dati, huwag kayong maniwala dyan, huwag kayong magbibigay dyan. Ba't nga babasahin yan? Kung meron man, napakatindi. Kaya ako sa inyo, paghandaan nyo na yung birthday niya. Kasi kailangan niya yun. Sana Top 10 na mabubudol, sisikat. Sisikat din kayo. Ano yung ilalagay doon sa balita? Ano yung ibabalita dyan sa world news na yan? Pinakamalaking nabudol sa TikTok. Pinakasikat na mambubudol sa TikTok. Francis Leo Marcos. Sana Hindi pa tapos yan. Sa headline, may kasunod pa. Top 10 na nabudol. O baka ikaw, isa ka sa masulat ng pangalan mo dyan sa TikTok. Sikat ka na. Sana Nako, ako paalala lang. Sa pagkakilala lang namin dyan ha, kay Boy Singhot. Scammer na si Francis Leo Marcos. Pag ikaw na nagbibigay sa kanya, tapos may mga ganyang event siya, tapos bigla kang hindi nagpaparamdam kasi mukhang napapansin mo na binubudol na kayo, nako, asahan mo, magagalit sa'yo yan. Dapat consistent ka. Dapat consistent kang magbibigay sa kanya dahil araw-araw siyang kumakain. Magugutom naman. Diba? Sisingilin ka yan. Nagbibigay ka nakaraan, sunod-sunod. Tapos ngayon may event siya. Hindi ka na magbibigay. Sigurado, aawayin ka. Kaya maraming inaaway yan. Lahat ng inaaway niya ngayon, lahat ng sinasabihan niyang may utang sa kanya, yun po ang nagbibigay sa kanya dati. Puminto. Dahil nga, siyempre kung pag-aralan niyo po yung mga pinagagawa niya, akalain mo magigift ka lang dyan sa TikTok, ibabalita ka na. Sa buong mundo. Tibay. Paghandaan nyo yan. Baka naman, mabalita kayo dyan. Top 10 na nabudol ni Francis Leo Marcos. Yun po yung balita. Diba? Okay na okay. Gusto nyo sumikat eh. Diba? Yan yung gusto nyong mangyari sa TikTok nyo. Gusto kayong, may iba kasi dyan na sumuporta. Ang dahilan, alam nila, nagdududa na sila. Pero sumuporta po, mayroon diyang isang co-host na kilala po namin na nagko-host ngayon dahil nakinabang naman daw siya. Opo, nakinabang naman daw. Pero alalahanin nyo, magaling yan. Magaling magsalita yan. Kung ang focus mo or ang goal mo na ikaw ang makinabang sa kanya sa pamamagitan ng paghatak ng followers niya, baka balang araw ay hindi nyo napapansin. Inuunti-unti na kayo. Bali-balita, may yan, may anting-anting yan. Sana sa bagay, sa ngayon mukhang hindi pa umuubra yan, yung anting-anting niya kung totoo man. Dahil naligo po yan, nakarang linggo sa dagat. Naligo yan sa dagat. Pag naligo yan, matik yan. Bihira naman naliligo yan. Hindi paninira yan ha. Ayon po yan sa mga dati niyang jowawers. Talagang takot sa tubig yan. Bihirang maliligo yan. Mga naniniwala sa anting-anting, may sinusunod. Sige kayo. Pero kung gusto nyo namang sumikat, ano pa? Di magpabudol na. Diba? Pagkakataon nyo na yan. Kaya sa mga supporters niya, ay kami po, hindi naman kami kukontra dyan. Kagustuhan nyo namang sumikat, diba? Hindi naman kami sasabihin, ay wag kayong magbigay. Baka sabihin, nainggit kami kasi doon kayo nagbibigay, doon kayo nag-give sa isang trilyonaryo, doon kayo nagbibigay ng pangkain sa isang trilyonaryo, isang Marcos kuno. Hindi namin kayo pipigilan. Kung hindi, pag-ipunan, paghandaan nyo po yung birthday niya na may paganyang event na top 10 ibabalita sa buong mundo. Sana paghandaan nyo.